beloved Boss Mike Cervera. Habang si Sara Duterte ay patuloy na bubuhan sa mga vlogger na sila Banat Bay at mga kasama, abay ang Pangulong Bongbong, working president po siya. Oo, working president, hindi ko katulad ni Sara, puro chismis, marites ang daladala. Ano po? Eto na mga kababayan, pakinggan ho natin. Marcos, mga kabrigada, nasa Amerika na para ho sa UN General Assembly. Meeting kay President Trump, wala daw sa schedule ayon sa DFA. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Andiyan na si Suplada. Hello, kulit. Hindi naman ako makulit. Hindi ako makulit. Kayo talaga, oh. Ano, litaw na litaw, bobo, kabobohan ni Sara, sabi ni Catherine Galpo. Meridiana Pascual. Oo, hello. Opo, ha? Tapos, sabi ni Pinky MA, pare-pareho lang sila, ni Pusit at mga vloggers niya. Pare-paras mga tanga, mga bobot, mga mangmang daw, sabi ni Pinky MA. Sabi naman ni Ai Chang, mag-1,000 na tayo, wala pa raw ho sa kalahati yung nagla-like. Parang hindi naman yata nila ako gusto talaga, Teresita Tan. Bago nyo kayo makipaghuntan, makipagkulitan, makipagbatian, pwede ho ba mga kababayan, mag-like muna kayong lahat? Sige na, makulit na kung makulit. Diba, Chanel Paris, Oo. Sige na. JC, eto na. Nako, Pangulong Marcos nasa US na para sa UNCA. Meeting kay Trump. United Nations yan mga kababayan, ha. Wala na sa schedule ayon sa kay Trump. Wala sa schedule ayon sa DFA. Bakit? Nasa Estados Unidos na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para Naalala ko si Apo Lakay, ganito ang pormahan, No, Marisa, Marlon Baptista, Oo, ganito ang pormahan ni Apo Lakay noon, mga kababayan ko. Ganyan-ganyan, nakasombrero ng Steven Spielberg. Tapos ganyan ho mga kababayan, naka-jacket ng ganyan lang ang kwelyo. Tapos may pulang scarf, Mga ganyan, Oo, sana nakapag-like na. Nelson Tulin, mag-like ka na. Oo. Nina de Guzman. Dali na. Rosalie Agsaalad. Sa inyo pong lahat ng mga bagong natin. Pinang Ramos. Mag-like na kayo, ha? Tingnan nyo ho, Apo Lakay ang datingan ni Apo Bongbong, sa 2 araw na United Nations General Assembly o UNGA sa New York. Una nagsinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA sa pre-departure briefing sa Malacanang na inaasahang dadalo ang Pangulo sa ilang pulong sa United Nations kung saan tatalakayin ang mga kasalukuyang international developments kabilang ang sitwasyon sa gitnang silangan. Paano yan? Heidi Pantino, ha? Leia Patricio. Los Biminda Nabora. Nako, mga kababayan ko, itatalakayin na. Si Sara nangangarap pa rin. Nandoon pa rin siya mga kababayan sa kanyang imahinasyon. Nag-i-ilusyon pa rin na kaya niya na ilikas yung mga Pilipino doon. Tatanga-tanga pa rin sa madaling salita si Sara Duterte nyo. Samantalang si Pangulong Bongbong wala man lang sinasabi. Pero ang Pangulo nagtatrabaho, makikita nyo, makikipagpulong na sa Amerika. Syempre kasama na dyan para protektahan yung marami nating mga kababayang OFW. Tapos i-credit grabber na naman ni Sara Duterte. Sasabihin niya dahil sa kanya, kaya ligtas yung mga Pilipino. Roel San Pedro, Leonora, Sino ba yun? Leonora, oo. Si Jim Placer, Winnie Halos, oo. Shoutout po. Kay Jing Martin sa mga bagong dating mga kababayan ko, ha? Wag niyong kalimutan na mag-like. Ganon di ba? Credit grabber naman talaga si Sara. Putik na yan, pag tinanong mo, mukha naman tanga. Pag tinanong mo, mga kababayan, iba isasagot niya. Pag sinabing kumain ka na ba, sasabihin niya,
Alam nyo kung ano isasagot niya? Mga kababayan ko, inaantok pa ako. Ganun ho kasi si Sara Duterte eh. Pag tinanong nyo ng isang bagay, malayo yung kasagutan eh. Ewan ko ba bakit hindi pa rin nanunuya si Banat Bay tsaka yung mukhang palakang vlogger na nagtatanong sa kanya, no? Oo, mga kababayan ko. Hindi natin maintindihan ba? Ang lalayo ng mga sinasanong niya, ng mga sinasagot niya, no? Ano kulit ko? Susuplada, bakit na naman ba ako makulit? Totoo naman tatanga-tanga si Sara eh. Oo, square, kulay square, hugis pula. Na nga eh. Oo, nakatanaw sa malayo. Totoo yan isasagot niya sa di masarap ulam. Ito na, Ayon kay DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, Aha. nakakdaring makipagpulong si Pangulong Marcos Nako. kay United Nations Secretary General Antonio Aha. Guterres Nako. upang talakayin ang mga kaganapan sa Middle East. Nako, kita niyo mga kababayan ko? Hindi nagsasalita ang Pangulo. Dina Brainerd, di ba? Hindi nagsasalita ang Pangulo, Norse Birano, pero ang Pangulo, Helen Tinoso, ay nagtatrabaho. Ginagawa ang alam at matalinong hakbang ang ginagawa niyan para makatulong sa ating ekonomiya, sa ating mga kababayan at pangkalahatan. Opo, kasama si Sara Duterte dyan. Di ba mga kababayan ko? Tuloy. At muling igiit ang commitment ng Pilipinas sa United Nations at sa multilateralism. Yun. Dito magsasalita rin ng Pangulo sa 70th session ng Commission on the Status of Women kung saan bibigyang diin ang commitment ng Pilipinas sa pagsusulong at pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Nakaw! Putik na yan, Suntay, magtago ka na. Ang Pangulong Bongbong pinoprotektahan ang karapatang pambabae. Si Suntay, mga kababayan, kulang na lang pagjakulan eh. Diba, no, mga kababayan ko? Sama nyo na si Topacio. Baka magpaligsahan pa silang dalawa kung sino maunang labasan. Ano ba yan? Ano ba yan? Pot-pot? Oo. Uy, sa Sunday pa yung mga ganyan, Boss Mike, sa Sunday pa yan. Ikaw naman, Anino, dapat kinakalabit mo ko eh. Diba, no? Mga kababayan, ano? Oo. Ang tanong ko ngayon, mga kababayan ko, narinig nyo na ba si Sara Buday? Si Sara na mukhang baklang boksingero? Si Sara na nagmadaling araw na pinakamaaga sa maaga para magdeklara na tumakbong presidente? Narinig nyo na ba siya na magsalita o ipagtanggol man lang yung mga kababaihan katulad ni Ann Curtis ngayon? Nakita nyo naman mga kababayan ko ay talagang viral. Pero si Sara Duterte, hindi nyo pa rin naririnig magsalita. Kababaing tao. Pero ano nangyari mga kababayan ko? Nagsalita na ba si Sara? Magbigay ka man lang ng iyong tots, hindi kantots. Di ba nga? Hindi mga kababayan. Bigay man lang siya ng kanyang opinyon. Nang sana malaman ng tao kung ano masasabi niya sa feeling ng karamihan na binastos ni Suntay si Ann Curtis at binastos naman ni Topacio yung mukhang gasolito na abogado na binastos din si Sara Ilago. Hindi nila mabastos si Sara Duterte. Ay hindi pala nila kayang pagpantasyahan. Ayaw nilang dalawa na pagpantasyahan si Sara Duterte. Baka siguro mabaho, Baka siguro maasim ang kilikili. Baka mabaho ang hininga. Mga kababayan ko, Kaya hindi ka panta-panta siya. Hindi
Hindi nga ho, promise mga kababayan, walang biro. Oo, no joke na ito. Kanina joke lang yun, Sarah. Pero nagtataka kami talaga eh. Di ba, no? Di ba? Ang tanong ko, mga kababayan, nagbigay na ba ng kanyang mensahe patungkol kay Ann Curtis at saka kay kapangalan pa niya, Sara Ilago? Meron na ba yung sinabi na sorry sa aking mga kapwa babae? Diba? Ako na ang humihingi ng paumanhin. Buti pa yung asawa ni Suntay, nag-sorry. Diba na mga kababayan ko? Kasi ang ano lang naman dito, alam nyo, ang pinaka-ugat nito si Sara Duterte. Kaya napunta kay Ann Curtis tong usapin eh. Si Sara Duterte ang punot dulo ng lahat sa pagtatanggol ni Suntay, itong congressman na si Bong Suntay, na kulang na lang sipsipin ang butas ng puwet ni Sara Duterte, naidamay si Ann Curtis. Tapos ngayon, hindi natin maparinggan, hindi natin marinig yung mga paliwanag din o opinion ni Sara Duterte, no? Siyempre, nag-iingat yun. Oo, no talk na lang para walang mali. Di ba? Less talk, less mistake na lang. Yun na lang ang gagawin ni Sara Duterte. Mang chichismis na lang. Ano? Pero ang Pangulong Bongbong, kita nyo naman mga kababayan ko, pinangangalagaan kayo at sinisiguro ang inyong interest. Kayong mga kababaihan, hindi ho kinakalimutan ni Pangulong Bongbong Marcos na protektahan. Hindi ho katulad ng mga DDS at mga kakampi ni Sara Duterte na tulad ni Topacio at ni Bong Suntay na kayo'y pagpapantasyahan, makasalubong lang kayo sa mall. Nakulang na lang tatakbo ng CR at gagahasain yung mga sarili nila. Mga kababayan ko, habang ginagahasa nila yung mga sarili nila, ang iniisip nila kayo. Ganon, mga kababayan ko. Ito na. Masakit, mga kababayan. Habang si Bong Suntay, sa kanya naman, no? Galing, ano? Habang tinitira yung asawa, ang iniisip si Ann Curtis, Yun ang masakit, ano, mga kababayan. Di ba, no? Kung ganon ang sa bagay, maaalis pa ba natin? Sabi nga nila, normal lang tayo mag-isip. Baka hindi na ho maalis netong si Bong Suntay kung anong isipin natin. Hindi kaya habang binibengbang niya, yung asawa niya, ang iniisip niya si Ann Curtis? Aray ko. Napakasakit, Kuya Eddie. Di ba? Ganun. Hindi malayo ho kasi. Hindi malayo, mga kababayan ko. Nung kabataan nga ni, sino ba lalaki dyan? Si Jing Martin, ano? Nung kabataan nga ni Jing Martin, kapag ginagahasa din yung sarili, nag-i-imagine lang kung sino-sino Di ba na? Ganon kasi mga kababayan ng mga lalaki, totoo naman. Paano yan, Sir Mike, magsalita o hindi si Buday, laging mali ang lalabas sa bibig. Yun na nga Di ba, no? Di ba? Eto na. Pasok. Status of Women kung saan bibigyang diin ang commitment ng Pilipinas sa pagsusulong at pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Nakatakda ring humarap ang Pangulo sa isang special session ng UN General Assembly kung saan hihingi ng karagdagang suporta ang Pilipinas para sa kandidatura nitong maging non-permanent member ng United Nations Security Council para sa term na 2027 hanggang 2028. Samantala, sinabi rin ng DFA na wala sa schedule ng Pangulo ang anumang pakikipagpulong kay US President Donald Trump sa naturang biyahe. Wala daw. Ayan
Kasi pinapalabas ng mga ilan ng gugulo na ang Pangulong Bongbong Marcos daw ay meron daw ho talagang mahalagang meeting kay Donald Trump. Eh mga kababayan, wala pala, hindi kasali. Eh kung meron man, mga kababayan, ano naman? Ano naman kung makipag-meeting, di ba, OFW Dreamer? Di ba? Delia Balubal, ano? Ano naman? Irene Santiago. Ay, ano ba? May problema ba yon? Ha? Pinky May? Ai Chang, ano? May problema ba kung makipag-meeting ang Pangulong Bongbong Marcos kay Donald Trump? Tulad ng pinapalabas ng mga ilang mga ano diyan grupo, nagwawala parang mga asong ulol na hindi nakakakain ng 3 araw, mga kababayan. Oo, tila ba mga kababayan ko sinasaniban ng espiritu ni Kibuloy. Oo, ito na mga kababayan ko. Tuloy! Ayon kay Escalona, tanging si UN Secretary General Guterres lang ang may nakatakdang bilateral meeting kay Pangulong Marcos. Wala rin anya sa itinerary ng Pangulo ang pakikipagkita sa Filipino community sa New York. In the heart. Kita nyo mga kababayan, talagang madalian lang at importanteng meeting lang mga kababayan sa United Nations, ang kanyang dadaluhan. So, paano? Tigil nyo na yan, O, sa ibang balita, hanapin naman natin, Boss Mike, baka meron, Ibang balita. Si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. 2 araw lang daw ang working visit ni Pangulo ron, Live mula sa New York, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, anong pakay dyan ng Pangulo ngayong araw? Alam nyo, masarap maging reporter, ano? Oo, kung saan ka pumupunta, Cristina Cabrera. Ang sarap, yung bang MJ Galien, Maya, punta-punta ka lang sa ibang Jane Watson, sa Amerika, kung saan, babalita mo lang kung anong ginagawa ng Pangulo. Di ba? Tapos uuwi ka na. Ang masarap pa niyan, pwede kang sumabay sa eroplano ni Presidente. Di ba, no? Sarap ng gayaw. Di ba? Kasama mo ang Presidente, tapos ibabalita mo kung ano nang nangyayari, anong ginagawa ni Pangulo, ganun. Ang sarap-sarap ng ganun, mga kababayan. Di ba? Oy, nako, Nako, Jester, tatalakayan ni Pangulong Bongbong Marcos yung posisyon ng Pilipinas Uy, sa New York ito, mga kababayan ko. Sa New York yan, pagdating doon sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Amerika, Ah. Iran at ng Israel. Pero maliban dyan, Nakita nyo? Ang Pangulo dumalo para pagmitingan, pagpulungan, kung ano ba ang mga pwedeng dapat takbang at kung ano ba may solusyon ba sa mga nangyayari na kaguluhan ng Israel-America versus Iran. Kita nyo, hindi mga kababayan, walang ginagawa ang Pangulo tulad ng pinagkakalat ng mga DDS. Siyempre, alam nyo naman ang mga DDS, manira lang yan. Mula noon hanggang ngayon, manira pa rin ng manira ang ginagawa ng mga yan. Ganun ang gawain ni Sara Ano pa ba naman ang gagawin ng mga taga-suporta niya? Siyempre, kapag sinuportahan mo, luka-luka, sunod-sunuran, uto-uto, tatanga-tanga, gagawin mo rin yung ginagawa ng iyong sinusunod na si Sara. Diba, mga kababayan? Ganun yun doon sa mga highlights talaga ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa New York ay yung pagkampanya niya para ibigay sa Pilipinas yung pagiging non-permanent member ng United Nations Security Council. Mula sa airport, sinalubong ng mga tauhan ng Ang pogi! Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, kahit anong isuot, bagay na bagay, Pero mga kababayan ko, si Sara Duterte, kahit anong isuot, baduy pa rin, Sara Duterte, ang baduy-baduy mo kahit kailan. Ang pangit mo manamit. Eto na. Tuloy. Mr. President. mission si Pangulong Marcos sa kanyang hotel.
Hindi pa man nagsisimula ang trabaho rito sa PBBM o ni PBBM sa New York, agad question ni Senador Rodante Marcoleta kung anong mapapala ng Pilipinas kung magkaroon man tayo ng pwesto sa UN Security Council. Defense ni Palace Press Officer Claire Castro, layo nitong mabigyan ng boses ang Pilipinas sa usapin ng kapayapaan at seguridad. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Nako, yan na. Sabi ni Impotech Grace, Boss Mike, tinitira kayo sa Kalingap. Diyos ko, hayaan mo. Gusto nila kamo, sipsipin nila puwet ko. Tira. Tumira kayo ng tumira. Diba? Gusto ko yung sinisip-sip yung puwet ko, ha? Pakisabi, kaya mo. Okay lang daw tirahin si Boss Mike basta sinisip-sip yung butas ng puwet niya. Eto na. Ay, Attorney Empoy, ha? Eto na. Attorney Claire Castro, pasok! Maganda sa iba nating mga kababayan, instead na maging positibo, Correct. mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka. Kita nyo? Kada rehiyon, Ulitin natin mga kababayan ko. Attorney Claire Castro, pasok. ng kapayapaan at seguridad. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Maganda sa iba nating mga kababayan, Ang? instead na maging positibo, Oo. mas nagiging negatibo po. Correct. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para Oo. nalangka. Di ba mga kababayan? True! True yan mga kababayan ko. Imbis na maging positibo, nagiging negatibo. Di ba, no? Alicia Duran. Di ba, no? Ito na, tuloy. Kada rehiyon ang botohan ng UN Security Council sa pagpili ng bansang mabibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, Vince Romualdez, importante yung posisyong ito na ikakampanya ni PBBM sa UN. Kapag sa tension sa Middle East, hindi pa rin daw tapos ang issue sa West Philippine Sea. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto sa UNSC ang Kyrgyzstan. Narito ang pahayag ni Ambassador Romualdez. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Pero kahit anong paliwanag ng administrasyon sa kahalagahan itong posisyon sa UNSC, may ilan pa rin pumupwestiyon sa timing ng biyahe ni PBBM. Sa gitna ito ng tumataas na presyo ng petrolyo dulot ng gulo sa Middle East. Sabi ni Jose Castro, kumikilos na rin daw rito ang Department of Energy. Katunayan, mag-i-issue raw ang DOE ng show cause order sa 54 gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo kahit hindi pa dapat. Our beloved Boss Mike